Kolosas 3:17, ganito po ang sabi, anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. So sabi ni Apostol Pablo, anumang gagawin natin, anumang sasabihin natin, kailangan nagbibigay ito ng glory, honor sa ating pong Panginoon. Because we as God's people are expected to give honor and glory sa ating pong Panginoon. Trabaho yan ng mga anak ng Diyos. Ano po? Dapat it glorifies the Lord everything na ginagawa po natin. Halimbawa, sa mga pagtatrabaho natin, pagpasok ng opisina, pagbibusiness, dapat lahat ng ginagawa natin sa work natin, it glorifies the name of the Lord. Sasabihin na, paano po? Kung pumapasok kayo ng maaga, umuwi kayo ng tamang oras. Kung kayo pumapasok ng late, umuwi pa ng maaga, it does not glorify the name of the Lord. Diba? Tapos nag-uuwi ka pa ng office supplies, lalo na. Hindi nakaka-glorify yan sa pangalan ng Panginoon. Kumakain tayo, dapat it glorifies the name of the Lord. Paano nag-glorify ang Diyos when we eat? Pag tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Yung hindi tayo nagre-reklamo kahit anong nasa hapagkainan natin. Kahit ang ulam niyo ay pangat na, nagte-thank you Lord pa rin kayo. Alam niyo yung pangatlong init na. Pag pangatlong init na, dapat thank you Lord pa rin. At least may naiinit po tayo. So, may ginagawa kayo sa Panginoon, kayo nagmi-ministry sa church, meron tayong mga gawain na ginagawa, dapat it glorifies the Lord. Hindi natin hinahanap yung personal glory and honor. Kundi ang hinahanap natin, ano ba ang nakapagbibigay karangalan sa ating pong Panginoon? So kumakanta ka, nagpapakanta ka, tumutugtog ka, nagluluto ka, nag-o-offering ka, lahat ng ginagawa nyo sa church, dapat it glorifies the name of the Lord. Paano natin gagawin yon? At yan ang pag-uusapan natin today. Isang kasaysayan mula sa banal na kasulatan kung saan may magkakapatid na ibinigay nila yung honor and glory sa Diyos sa paraan na kaya nila at kakayanan nila. Pag-uusapan natin, honor the name of the Lord, the Mary, Martha, and Lazarus way from the book of John chapter 12, verses 1 up to 6. So let's read yung mga verses po muna natin para makuha natin yung buong kwento. Verse 1 up to 6. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo. Ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yung, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. So bumisita raw ang ating Panginoong Yesus sa Betania or sa Bethany, doon sa magkakapatid na si Mary, Martha, and Lazarus. And most probably, Bethany was the headquarters of Jesus. So every time na pumupunta siya sa lugar na yon, ang kanyang tuloy lagi sa bahay ng magkakapatid para maging pahingahan niya, maging lugar ng kanyang pagkain, di ba? Kasi mga friends niya, mga kaibigan niya, itong magkakapatid na ito. At dito naganap yung pagsamba, pagpaparangal, pagbibigay ng glory ng magkakapatid sa ating pong Panginoong Jesus. So paano pinarangalan? Sinamba, binigyan lugod ng magkakapatid ng Panginoong Jesus na dapat nating tularan. So let's start again in verse 1. Si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya ron ng hapunan, naglingkod si Martha.
Sa Mary, Martha, and Lazarus honored the Lord Jesus Christ with a banquet. Binigyan ng ating Panginoong Hesus ng isang piging, ng isang handaan, isang pagtitipon na may kasamang kainan bilang pagpaparangal sa Kanya. So hindi ito basta-basta kainan lang. Hindi ito simpleng hapunan o handaan, kundi ito'y handaan in the name of Jesus. It was done to glorify, to honor Jesus, para itong isang birthday celebration. Surprise man ang pagdating ni Jesus, ang nasa isip agad ng mga magkakapatid, ipaganda natin si Jesus. Minsan-minsan lang siya naririto, kailangan espesyal ang kakainin niya. Di po ba? Kasi napakahalaga niyan para sa kanila. At kapag ang isang tao, pinakain mo, pinaghanda mo, anong ibig sabihin? Special siya. Mahalaga siya sa inyo. Tama? Pag ang isang tao pinakakain nyo, pinaghahanda nyo, nagkaroon kayo ng isang piging in the name of him or her, ibig sabihin nun, mahalaga siyang tao. Di ba? Kaya di ba, pinagbe-birthday nyo yung anak nyo kasi mahalaga siya. Mahal nyo. Sinusurprise pa kung minsan. Di ba? Dahil mahalaga silang tao sa atin. At sa kanila, lalo na sa mga Hebreo, sa mga Hudyo, napakahalaga ng kainan. Tingnan niyo mga kapatid, Deuteronomy 14:22 to 23. Kukunan ninyo ng ikapu ang inyong ani taon-taon. Ang ikapu ng inyong ani, alak, langis at panganay sa inyong mga hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ni Yahweh upang matuto kayong matakot sa Kanya. So meron silang kultura na kapag anihan na, lahat po ng kanila pong pinakamagagandang ani, sila po'y magsasama-sama sa isang lugar. Magkakainan sila. Ano po? Ba't sila magkakainan? Hindi ito basta pagsasaya lang, kundi it was done in the name of the Lord. Para ipakilala na we are blessed, pinagpala tayo ng Diyos, masagana ang ating ani, masagana ang ating bukirin, masagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Let's rejoice, let us eat together. Yan ang kanilang ginagawa. Kaya sila nagkakaroon ng mga kainan. Ano po? Ang mga Hudyo po kasi, iba para sa kanila ang kahulugan ng isang kainan. Yung kainan, hindi yan basta kainan lang para mabusog. Diba? Isa itong kainan para magkaroon ng pagsasama-sama, pagkakaroon ng magandang relasyon, pagkakaroon ng intimate relationship nung mga magkakasamang kumakain. Sabi ng pahayag, 3:20, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Ito ang ating Panginoong Hesus. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan, magkasalo kaming kakain. So sabi ng ating Panginoong Hesus, nasa labas ako ng bahay nyo. Kumakatok ako. At pag pinagbuksan nyo ako ng pinto, pinapasok nyo ako sa bahay nyo, kakain tayong magkakasalo. Hindi naman literal yon. Diba? Narinig na ba yung kumatok si Jesus sa bahay ninyo? Diba? Hindi naman literal yon. Pero ang ibig lang yung sabihin, pagkasama natin si Jesus, nakasalo natin siya sa ating hapagkainan, ibig sabihin, meron tayong malapit na ugnayan, relationship sa ating pong Panginoong Jesus. Anong kinalaman nung sinasabi ni Jesus na lagi nyo kung makakasalong kumain? Hindi yung literal, pero ang ibig lang sabihin nun, bibigyan ko kayo ng protection, sasamahan ko kayo, magkakaroon tayo ng malalim na relasyon. Awit ni Solomon, 2:4, nang ako ay kanyang dalhin sa sagana niyang hapag, sa piling niya'y nadama ko ang pag-ibig niyang tapat. So nadama ko ang kanyang pagmamahal, ang kanyang proteksyon. Bakit daw? Kasi dinala niya ako sa kanyang hapagkainan. Kasi nga, pag nasa hapagkainan ka, nararamdaman mo yung connection doon sa mga taong kasalo mo. Tama? Yun, ganun kahalaga yung kainan, mga kapatid. Ano po? Para maging close tayo sa isa't isa. Halimbawa, Roma 12:17-19:20. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Anong kinalaman ng pagpapakain at pagpapainom sa kaaway? Diba? Bakit mo pakakainin at paiinumin ang kaaway? Para kayo ay
magbati na. Maging close na kayo. Kasi nga, yung taong lagi mong kasamang kumain, nagiging close kayo. Tama ba? Diba? Kapag yung isang tao, lagi mong ini-invite, kakain kayo, ano mangyayari sa inyo? Magiging close kayo. Kaya kung gusto nyo akong makaklose, alam nyo na gagawin nyo. Ano? Magto 2 months na ako rito. Ano? Di pa tayo close. Ano? Gusto nyo akong makaklose? O hayan. Ano? Sabi niya, yayain yung kumain. Ano? Kasi nga dahil pag kumakain ng 2 tao, 5 tao, magkakasama sila lagi, nagkakaroon sila ng close and intimate relationship. Pansinin nyo mga kapatid, yung mga barkada na laging lumalabas kumakain palagi, anong meron sila? Closeness. Di ba? Lalo sila nagiging close sa isa't isa. Di ba? Kagaya ng ating Panginoong Jesus. Pansinin nyo, hanggang kamatayan, bago siya mamatay, anong meron? Lagi niyang kasama yung kanyang mga alagad to eat. Yung kung tawagin nating Last Supper ng ating Panginoong Jesus. Kasama niya ang kanyang mga alagad. Di ba? Bago siya pumunta ng Garden of Gethsemane, ipagkanulo at patayin. Pero bago naganap ang lahat ng iyon, meron pa siyang Last Supper with His disciples. Kasi, they love to eat together. Di ba? Dahil nga, iba ang kahulugan nito para sa kanila. Nang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus, I'm ready to die for you. At yung mga alagad niya, ready to die for Him. At yun naman ang ginawa ni Jesus, at yun ang ginawa ng mga alagad niya para sa Kanya. Kasi nga, napakahalaga ng kainan. Kaya tayo, pansinin nyo, every Sunday, we eat together. Di ba? Ano kinakain natin? Ayan. Yan yung ating pong pagkain every Sunday. Kaya tayo, nagiging close tayo sa isa't isa. As a church, because we eat together. Di ba? Every Sunday, we are ready to die for our brothers and sisters. Di ba katabi mo, ready ka bang mamatay dyan? Di ba? Hindi po. Akong papatay sa kanya. O, dapat ready to die tayo. Take note, who's in charge? Sinong in charge sa pagpapakain kay Jesus? Si Martha. Kasi alam niyo mga kapatid, yan ang papel sa buhay ni Martha. Ang maghanda, magluto ng pagkain para kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Whenever na mabasa niyo si Martha, ang kasunod, nagluluto siya. Kasi yan ang kanyang misyon, yan ang kanyang trabaho, yan ang ministry niya sa buhay. Magluto para kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Di ba? At meron tayong mga ganyan sa church, mga Martha natin. Ano? Pwede ba natin palakpakan ng mga Martha natin sa church? Sister Ellen and Sister Lolet, ano? And company. Ano? Marami silang mga nakakasama riyan. Ano po? Sila po yung mga nagluluto natin. Hindi sila nagre-reklamo. Alam mo, 4:00 pa lang ng madaling araw. Nariyan na sila. Siyempre, mas maagang na malengke yun. 4:00, ba't ko alam? Kalampagan na, nagigising ako eh. Sabi ko, aga-aga ng mga ito. Pagbangon ko, pagbaba ko, may almusal na. Di ba? Napaka-sweet ng kahit hindi ganun kasarap, okay na rin. Naririnig ba nila? Di ba? So, sila po, yan kasi ang mission nila mga kapatid. Marami pa tayong mga kapatiran na ang talent magluto. Diba? Join our kitchen ministry. Diba? Minsan sumalasi kayo. Para, kung minsan naman, kung hindi kayo pwede, kahit mag-urong man lamang ng mga pinagkainan. Diba? Kasi mga nasalab na sila sa apoy. Oy, sister, ako muna mag-uurong ha. Diba? Mag-volunteer kayo kahit po once a month man lamang, kayo makipag-urungan doon sa kitchen po natin, sa rami ng uurungan. Diba? So, kasi yun ang talent nyo, yun ang kaya nyong gawin, so gawin natin. Ipagluto nyo ang mga lingkod ng Diyos, ipagluto nyo ang mga gawain ng Diyos, join our kitchen ministry. Diba? Mahalaga po yan. Tignan mo ang katabi mo. Kamukha ba siya ni Martha o kamukha siya ni Tamar? Ano? Mukha ba siyang Martha masipag o mukha siyang Tamar? Ano? Diba?
Kasi sa Cardona, R kami. Tamad ang ibig sabihin niyan. Tamar. So, mukha bang Marta? Tingnan mo, mukha bang Marta? Masipag? O mukhang tamar? Gusto lang dito, kumain po, brother. Di ba? Ang trabaho kasi ni Marta talaga magluto. Twice sa Bible na makikita niyo siya na nasa kitchen, preparing food for Jesus and His disciples. Magkaiba lang ng senaryo. The first one, grudgingly. May pagrereklamo. Pero syempre, natuto siya na in this context, kaya iba na yung kanyang principle. Halimbawa, tingnan nyo, sa Luke 10:40-42. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, pagluluto. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo ang pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo na ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti, ito hindi aalisin sa kanya. Kasi yun talaga ang ministry niya, magluto. Ang problema in this context, nagre-reklamo siya. Lumapit siya kaya sabi niya, Panginoon naman, ang dami pa pong lulutuin doon. Kukudkurin pa po ang niyog. Ibo-boneless pa po ang bangus, di ba? Kakatayin pa po ang manok, di ba? Hahaluin pa po ang biko. Mag-isa po ako sa kitchen, si Mary nakaupo lang dyan. Pagsabihan niyo na po ang tulungan ako. Di ba? Nagre-reklamo siya dahil siya lang ang nagtatrabaho. Sabi naman ni Jesus, Marta, Marta, masyado ka namang aligalga sa maraming bagay. Huwag mong intindihin yung ginagawa ng kapatid mo kasi yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinili niya. Yung physical food, hindi yan masyadong mahalaga. Ang importante yung spiritual food. At yun ang pinili ng kapatid mo. So napagsabihan siya. Kaya in this context, nagre-reklamo pa ba siya? Hindi na. Ginawa niyang merong masayang puso ang pagluluto, paghahanda ng makakain ng ating Panginoong Hesus hangkat ng kanyang mga alagad. Verse 2, ipinaghanda siya ron ng hapunan, naglingkod si Martha at si Lazaro na may isa sa mga kasalo ni Jesus. So Martha, Mary, and Lazarus honored Jesus with undivided attention. Binigyan nila ng pansin, sobrang pagpansin ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang basta pinatuloy sa bahay, hindi lang basta pinakain sa bahay, kundi in-entertain, sinaluhan doon sa hapagkainan. In other words, marunong silang tumanggap ng bisita. Di ba? Marunong silang mag-istima ng bisita na dapat natututunan nating lahat as a church. Ang pagtanggap ng bisita, hindi lang nasa ushering ministry. Ang pagtanggap ng bisita ay nasa lahat ng miyembro ng church. Diba? Dapat marunong tayong tumanggap ng mga bisita po natin dito sa Taytay Church of Christ. Ang malungkot kasi minsan sa atin, pag bago ang rumarating, hindi mo kilala, tinitigan mo mula ulo hanggang paa. Sino ba ito? Paano pa babalik yun? Kung ganyan tayong makatitig. Dapat pag hindi nyo kilala, anong gagawin nyo? Pag once na meron kayong nakita sa church, hindi nyo kilala, anong gagawin nyo? Kasi alam nyo, ang isang bagay, kung bakit hindi mo siya kilala, is two things. Dalawang bagay lang yan. Bisita siya, or madalang kang pumunta, o siya ang madalang pumunta. Kahit di kayo magtagpo. Kaya hindi nyo kilala ang isa't isa. May I suggest, mga kapatid, every Sunday, pag meron kayong nakatabi na hindi nyo kilala, makipagkilala kayo. Pag meron kayong nasa unahan, hindi nyo kilala, makipagkilala kayo. Pag meron kayong nasa likuran, hindi nyo kilala, makipagkilala kayo. Pwede po ba yun? Hindi yung, hindi ko kilala to . So it could be bisita yon or hindi mo lang talaga siya kilala. Tingnan nyo ang katabi nyo. Kilala nyo ba? Kung hindi nyo kilala, makipagkilala kayo. Okay? Pagkakataon na, sabihin nyo, sister, brother, ako po si ganyan. Ako po'y member ng church. Kayo po, sino po kayo? Madalang ko kayong makita. Di ba? Sasagot siya sa inyo, kasi lagi po kayong absent. Di ba? Yung nasa harapan nyo, kilala nyo? Tingnan nyo yung nasa harapan. Kilala nyo? Yan ang problema. Mga mahihiyain tayo na makapagkilala. Nasa likod nyo, kilala nyo?
Makipagkilala kayo pag di nyo kilala mga kapatid. Kasi tayo mga kapatid, kung sa bahay, ito yung bahay natin. Okay? Sa bahay, pag meron dumating na bisita, anong ginagawa nyo? Iniistima nyo. Ano sasabihin pa ninyo? You feel at home. Diba? Ganun din po tayo mga kapatid sa church. Tayo as a member of Taytay Church of Christ, dito tayo nakatira. Atin ito. Ngayon, kung meron bisita, we welcome them. Pinaparamdam natin sa kanila na sila ay bisita. Diba? Para mag-enjoy sila ma-encourage na laging pumupunta sa Taytay Church of Christ. And who's in charge sa pag-iistima kay Jesus? Lazarus. So habang si Marta po ay nagluluto, si Lazaro naman ay kaharap ni Jesus, siya yung pinaka-entertainer. Siya yung nag-iistima. Siya yung nagwe-welcome sa ating Panginoong Jesus. Siya ang nakikipagkwentuhan. Nung first time na naghanda sila, bumisita si Jesus, ang entertainer si Mary. Ngayon naman ay si Lazarus. Naroon siya para kausapin ng ating Panginoon. Maraming Kristiyano mga kapatid na hindi makapagbigay ng service, ng honor, ng glory sa Panginoon kasi sobrang busy. Dapat lagi tayong merong atensyon na ibinibigay kay Jesus. Lagi tayong may time na ibinibigay para sa Panginoon. Kasi alam nyo, merong mga Kristiyano sa church. Dito sa Taytay, tignan nyo ha, kung nasaan kayong bahagi ha, may 3 member sa Taytay Church of Christ. Una, yung mga available but not able. Yan yung laging may oras sa church pero hindi sila ganong kagalingan. Di ba? Pero dahil walang available, silang available kahit hindi sila ganong kagalingan, we will use them. Di ba? For the glory of God. Kasi meron silang maraming oras. Available sila eh. Pero meron ding mga Christian, kuminsan, able but not, yun ang malungkot. Magagaling sila pero wala silang time. Yan ang dapat bigyan din natin pansin. Diba? Aanin natin ang magagaling kung wala namang willing sa kanila. Diba? Kaya kailangan yung mga magagaling nagiging willing sila na available. Eto maganda. Kung kayo'y able, available pa kayo. Diba? And the Lord will use you mightily para po sa glory niya, honor niya, to advance His kingdom dito po sa Taytay Church of Christ. Ang daming need ng Taytay Church of Christ na kailangan natin punuan. Lalo na ngayon, we are in tech world. Kailangan natin ng technical team. Mas marami, mas masaya. Di ba? Kailangan natin yan. Yung nag-aayos sa computer, nag-aayos sa sound system. Importante yung mga kapatid. So kung magaling kayo riyan, join our technical community, committee. Di ba? So importante yon. Mag-join po kayo para po ma-train po kayo roon, mabigyan kayo ng gagawin po natin. Di ba? Kung magaling kayo sa mga video, etc., kailangan po natin. Join our technical team para po sa Taytay Church of Christ. Di ba? We need usherettes. Kailangan natin yan, ushering ministry. Yung nagwe-welcome. May nag-welcome ba sa inyo ngayon? Di ba masarap yung meron nagwe-welcome? Di ba? Yung bang pagdating mo sasabihin, anong hanap nyo? Short ba? Ganun. Ay, sa mall pala yun. Ano? Yung pa, pag pumapasok kayo, di ba, merong nakangiti na agad, kakamayang kayo, tapos kung walang upuan, ibire-ready kayo, napakasarap ng ganon. Diba, feeling na tayo, parang, wow, bisitang-bisita ako rito sa church. Diba, sarap sa pakiramdam. Kaya kung kayo po ay madaldal, kayo po ay entertainer, kayo po ay sumali sa ating ushering ministry. Ngayon, kung sa lubong ang kilay niyo, huwag kayong sasama. Baka magtaboy tayo, hindi tayo magpalapit. Lagi kayo nakasimangon, nasa unahan kayo. Malungkot yun. Dapat yung mga nasa harapan, yung mga lagi nakangiti. Kung palangiti kayo, masayahin kayo, magaling kayo mag-entertain, magaling kayo mag-welcome, doon kayo sa usherette natin. Sumama kayo sa ating pong ushering ministry. Di ba? Kailangan natin ng visitation team, yung mga dumadalaw. Kailangan natin yan sa evangelism, nangangaral. Dami natin Bible study. Misa, kailangan natin ng driver, walang driver. It doesn't mean naman kapag nag-fill up kayo riyan, everyday, sasama kayo sa amin. No.
So kung meron kayong available time, basta gusto niyo yung ministry na yon, alam namin kung sino nga hanapin namin para makatugon, makatulong sa lahat ng ministry po natin sa church. Kung magaling ang isip nyo para sa paghahanda ng mga programa ng church, malalim, maganda kayong mag-isip, join our program ministry para sumasaya lahat ng mga programa natin. Kids ministry, malapit na po ang ating pong Daily Vacation Bible School. Kailangan natin ng mga volunteers. But more than that, we need cash para sa ating pong Daily Vacation Bible School. Ang talent po at abilities, ibinigay ng Diyos sa lahat. Hindi binigay lahat sa akin. Diba? Kasi masaklap yun kung lahat ibinigay sa akin. Imagine mo, mag-i-special number ako. After kung mag-i-special number, magse-sermon ako. Tapos magsosong lead pa ako. Aba, malungkot yun. Di ba? So, hindi lahat binigay sa akin. Lahat ibinigay sa atin. Napansin nyo, iba ang kayang gawin ng bawat isa for the benefit of His church. Ang kailangan lang, willingness, availability, di ba? Para tayo po ay magsama-sama na dalhin ang Taytay Church of Christ sa nais ng ating pong Panginoon sa kanyang kalaguan, hindi lamang sa bilang, kundi sa kanyang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Verse 3, kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra na dalisay na nardo, ibinuhos sa paa ni Jesus, pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok, humalimuyak sa buong bahay ang pabango. So Mary, Martha, and Lazarus honored Jesus with an expensive perfume. Napakamahal ng pabangong ibinuhos sa paa ni Jesus bilang pagsamba, paglilingkod at pagpaparangal para sa Kanya. Kaya sabi nung verse 3 sa Ingles, and the house was filled with fragrance. Humalimuyak ang bango sa buong bahay at bilang pagpaparangal sa Panginoon because the Lord loves fragrance. Alam niyo ba yon? Ang gusto ng Panginoon ay yung mga mababango. Kahit naman kayo, di ba? Gustong-gusto natin mga mababango. So, ganun ang Panginoon. Imagine, tingnan niyo. Genesis 8:21. Nang masamyo ni Yahweh, ang halimuyak nito. Sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpay ng lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipulin uli ang anumang may buhay. Alam natin ang kwento. Ginunaw ng Diyos ang sanlibutan sa pamagitan ng tubig, pero iniligtas niya si Noe na pinagawa niya ng arko. Nung matapos ang baha, humupa ang tubig, bumaba si Noe, anong ginawa agad? Isang altar, nagsunog siya ng handog sa Diyos. Yung handog na yun ay humalimuyak ang bango sa Diyos. Nung masamyo daw ng Diyos yung halimuyak nito, ang sabi niya, Noe, hindi ko nagugunawin muli ang lupa. So naka-receive siya ng promise from the Lord because of that fragrance. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko nagugunawin muli ang lupa kahit gaano pa kasama ang tao. Di ba? Meron siyang promise. At ibinigay niya ito sa pamagitan ng isang rainbow na ibinigay ng ating pong Panginoon sa kanya. Bakit ginawa yun ng Diyos? Because of what? Halimuyak. Bango na hinandog ni Noe sa kanya. Exodus 30 verse 7, at magsusunog si Aaron sa ibabaw niyon ng kamangyan na mababangong espesya. Tuwing umaga pagka kanyang inaayos ang mga ilawan, ay susunugin niya. So lagi silang gumagawa nito. Nagsusunog sila ng mga mababangong mga bagay bilang pagpaparangal at pagsamba sa ating pong Panginoon. Genesis 27:27, niyakap ni Jacob ang ama. Naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak nga ng anak ko ay katulad ay samyo ng kabukiran, si Yahweh ang nagbasbas. Anong ginawa ni Isaac sa kanyang anak na si Jacob? Dahil naamoy niyang napakabango, sabi niya, humahalimuyak ang bango ng aking anak. So binigyan niya ng blessing. Diba? Na inaakala niyang si Esau yon. Pero dahil inamoy niya, sabi niya, ang bango-bango naman ang anak ko. Ibe-bless kita. Nakita niyo, tumanggap siya ng blessing kasi humahalimuyak ang kanyang bango. Kasi nga, bine-bless ang mga mababango. Yung mababaho,
Anong meron sa kanila? Alam niyo ba mababaho? Tingnan niyo ha. Mark chapter 5, 12 to 13. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. Lumabas sa tao ang mga sasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. So merong pinagagaling si Jesus. Pinapalaya siya mga masasamang espiritu. Sabi ng mga masasamang espiritu, ba sa baboy na lang kami pumasok? Bakit sa baboy? Mababaho ang baboy Ano? Doon sila pumasok. So, imagine, the evil spirit, di ba? Pumasok sa mga baboy kasi mababaho. Ba't hindi sa tupa? Di ba? Kasi nga, yun yung tinatawag nating paghahalintulad. Ano po? Bakit sila pumasok sa baboy? Kasi mababaho. Tingnan mo katabi mo, anong papasok dyan? Good spirit or evil spirit? Ano? Amoy-amoyin ninyo. Ano? Who's in charge? Sino in charge sa pagpapabango kay Jesus? Mary. She anointed Jesus with very expensive perfume. Hindi mo murahin, hindi basta-basta, a generous offering to the Lord. Bakit? Kasi ang sabi nung talataan, sabi ni Judas nung magkwenta siya, magaling magkwenta talaga yung Judas na ito Ano, sabi niya, alam niyo, kinuwenta ko na yung pabango na yan. Yan ay nardo, mamahalin yan, mga 300 denari. Yang halaga niyan. So nagkwenta siya. Alam niyo po ba kung magkano ang 300 denari sa kanilang panahon? 1 denari is equivalent to 1 day salary. Okay? Ang isang denaryo po mga kapatid sa kanilang panahon ay bayad sa isang araw ng pagtatrabaho. Ngayon, ilagay na lang natin sa isang pinaka-ordinaryong magtatrabaho, 500 na lang for example. Times 300 days o 300 denari is equivalent to what? 150,000 pesos. Ganong kamahal yung kanyang pabango. Bagamat mumurahin pa yan. Ano? O, sa kanilang panahon, yan ang isa sa pinakamamahalin. Ang tatak ay nardo. Ngayon siguro yung narda ang medyo mamahalin. Ano? Ito nardo lang. Ano? So, napakamahal. Imagine nyo, 150,000 kung ilalagay natin dito sa ating Panginoon. Yun ang ginamit niya to honor Jesus. So we should give God the very best we can afford to give. Laging gano'n, ibinibigay natin yung best natin sa Kanya. Malakay 1:8. Kapag naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, subukin ninyong ihandog yan sa inyong pinuno. Siya kaya'y matuwa sa inyo. Ang tanong kasi ng mga Israelita, Lord, paano po namin kayo nilalapastangan? Sabi naman ng Panginoon sa kanya, sabi ng mga Israelita, naghahandog naman po kami sa inyo, nag-o-offer naman po kami. Sabi naman ng Diyos sa kanya, nag-o-offer nga kayo, pero ang ino-offer nyo ay reject. Kasi sa kanilang offering nila, hindi naman monetary. Ang offering nila ay mga hayop na kinakatay at sinusunog bilang handog. Anong ginagawa nila? Yung mga patay na, yun yung kakatayin nila tiyahandog. Yung mga pilay, yung mga bulag, yung mga may kapansanang hayop, yan ang dinadala nila sa templo, inihahandog sa Diyos. Sabi ng Diyos sa kanila, sige nga, kung gagawin nyo yan sa pinuno nyo dito sa lupa, matutuwa ba siya? Of course not. Ako pa kaya matutuwa sa inyong handog. So yun ang kanyang ginawa mga kapatid. Kasi nga, naghahandog sila ng honor and glory sa Diyos. So they gave yung tinatawag po nating very expensive perfume. Verse 4 to 6. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Ang ganda ng concern. Kung period na. Sabi niya kasi, bakit hindi na lang ipinagbili yan at yung pinagbilihan, nagkawang-gawa tayo? Pero alam naman natin ang kanyang plano. Sabi niya, maaaring umabot ng 3 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil siya may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yun. Kundi, dahil siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapit, kinukupit niya ito. So, Judas dishonored the Lord. So, kung papaanong binigyan ng honor ng magkakapatid si Jesus, meron ding hindi nagbigay ng honor, and that was Judas because of his invalid objection. So nag-object siya.
So hindi evil spirit, hindi demonyo, hindi si Satanas ang nag-object, kundi yung isa sa mga alagad ni Jesus na si Judas. Ang ganda-ganda nung concern niya, ang mali yung kanyang motive. Ang mali yung kanyang layunin sa kanyang buhay. Di po ba? Malaking mahalaga kasi ang magpagbebentahan ng pabango. Ang problema mga kapatid, meron siyang selfish agenda. Kasi ang plano niya, debit, credit, kupit. Ang trabaho po ni Judas ay magkwenta, maglista at mangupit. So merong invalid objection. Di po ba? Mali ang kanyang motibo, mali ang kanyang layunin. Di po ba? Ang sabi niya, lumalabas ganito, nagsayang tayo ng pera. Ang mahal-mahal niyan. Mas makabuluhan niyan kung pinamigay natin sa mga dukha. Di ba? Sayang ba yon mga kapatid? Sayang ba yung ibinuhos ni Mary na pabango kay Jesus? No. Walang nasasayang na ibinibigay sa pangalan ng Panginoon. Tatandaan natin yan mga kapatid. Walang nasasayang na ibinibigay sa Diyos. Kahit magkano pa yan. Sasabihin nila, naku, ang laki naman ng gagastusin natin sa mga bata. Ganyan. Hindi sayang yun. Di ba? Basta ginawa natin sa pangalan ng Panginoon, no matter how much po iyan mga kapatid. Basta para sa Panginoon, napakahalaga niyan. Walang nasasayang na ibinibigay natin sa Diyos. Tandaan niyo palagi, basta para sa Diyos ibigay natin. Diba? Kasi ang gustong gawin ni Judas, ang ginawa ni Mary, ibinigay kay Jesus yung pabango. Ang gusto ni Judas, kunin yung pabango at ibenta at ibigay sa iba. Tandaan niyo mga kapatid, yung sa Diyos, ibigay yung sa Diyos. Huwag niyo kukunin. Kaya sabi ng Matthew 22:21, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar. At ang sa Diyos ay sa Diyos. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay ang para sa Meralco, sa Meralco. Yung sa Diyos, huwag niyong ibigay sa Meralco. Nagigas yung ibig sabihin? Kasi minsan nagsasuffer yung para sa Diyos. Pang Meralco muna, ha? Yung para kay Shopee, ibigay niyo kay Shopee. Yung para sa Diyos, ibigay niyo kay sa Diyos. Huwag para sa Shopee. Diba? Naintindihan yung ibig sabihin. Kasi ang para sa Diyos, sa Diyos. Huwag niyong kukunin yon. Ibibigay natin sa Diyos. At pag ibinigay natin sa Diyos, never yung masasayang. Okay? Any help na ibibigay natin sa mga ministries natin, sa mga gawain ng church, hindi masasayang yon. Lahat yan ay magbibigay ng honor and glory sa Panginoon. So be generous in serving the Lord. Whatever you do sa Taytay Church of Christ, be generous. Ibigay niyong todong-todo lahat. Sabi nga ng isang kanta, todo bigay. Ibinibigay lahat. Kakanta kayo. Mag-i-special number kayo. Itodo ninyo. Ibigay niyo yung pinaka-best niyo. Di ba? Special number nga eh. Ba't tinawag pa siyang special number kung hindi siya special? Di ba? Minsan kasi, special number pagdating sa harap. Pagpasensyahan niyo na po ha, hindi po ako nakapag-practice. Huwag kang kumanta. Sa Diyos yun eh. Hindi na ibig sabihin, best nga dapat ang ibinibigay sa Diyos. Naintindihan yung ibig sabihin? Kaya huwag kayo mag-aalab, hindi kayo nag-practice pag kayo narito. Kasi para sa Diyos nga, dapat pag para sa Diyos, ibinibigay yung best. Ngayon, nag-practice ka na. Hindi pa rin kagandahan ng kinalabasan. Binigay mo ang best mo, it glorifies the name of the Lord. Okay? Yun ang ibig sabihin. Kasi binigay mo yung best mo sa Panginoon. Yan ang kailangan nating ginagawa. Diba? Nagsusuot tayo, pupunta tayong simbahan. Dapat properly attired tayo. Of course, ang Diyos natin sa langit, hindi tumitingin sa suot. Alam natin yan. Ang tinitignan niya yung puso. Kahit maganda ang suot mo, yung puso mo marumi, hindi ka pa rin katanggap-tanggap sa Diyos. Ngayon, kahit pangit ang suot mo, pero ang puso mo nag-glorify sa Diyos, yun ang katanggap-tanggap. Pero ang point natin, kung meron naman kayo isusuot na maganda, kailan nyo isusuot? Di ba mas maganda kung isusuot natin yung para sa Panginoon? Do you remember nung tayo mga maliliit pa at kahit noon pa, nung tayo mga kabataan, pag bumili ka ng damit o sapatos, hindi mo yun susuotin hanggat hindi yun na isusuot sa pagsamba. Do you remember that? Bumili ka ng sapatos, talagang ingat na ingat ka, sa Sunday pa yan.
Naalala niyo yan? Dapat sana ngayon hanggang ganun pa rin tayo, na isinusuot natin yung pinaka-best natin para sa Panginoon. Kaya this week, halugugin niyo yung mga cabinet ninyo, tingnan niyo yung mga pinakamagaganda niyo, yun ang suotin niyo. Di ba? Mga magbarong na kayo sa Sunday. Di ba? Ganon. Kailan niyo susuotin yan? Sinusuot niyo sa mga makasalibutang gawain, ba't hindi niyo suotin para sa Diyos? Di ba? Nakabarong kayo, tapos titigan niyo mabuti sa sarili niyo, pumikit kayo, papicture kayo sa anak niyo. Anak, picture mo nga ako nakapikit. Di ba? Tapos ipa-edit mo nang nakalagay sa kabaong, di ba? Tapos sabi mo, parang ang cute ko yan. Kailan nyo titignan nyo? Sa pagpatay kayo, di nyo na makikita itsura nyo. Di ba? Makikita pa ninyo ngayon. What I'm saying is, ibinibigay natin yung best natin. Di ba? Kung meron tayong mga mas best, ibinibigay natin yun sa Diyos. Tayo po'y magpapakanta, tayo tutugtog, kaya nga sila nagpa-practice. Yung ating pong praise team, hindi yan sumasalang na hindi nagpa-practice. Di ba? Kasi nga, gusto nating ibigay lagi yung best natin. When we give our best. Offering. Di ba sa ating Panginoon, hindi basta-basta dudukot na lang, tsatsaniin, ano ba rito? Ito. Tapos, hindi. Malaki. Balik ulit. Pili ulit. Hindi ganon. Basta ang pipiliin natin palagi yung best. Listen mga kapatid, basta para kay Lord, itinotodo natin. Give it all na parang walang bukas. Di ba? Magkakantahan tayo, kakantahan. Ang sasaya nung nagpapakanta, praise the Lord po, kanta po tayo. Yung kapala, ganun pa rin. Tagal naman. Di ba? Kailan kayo kakanta? Pag nasa videoke kayo, bumibirit pa kayo. Tapos pag para sa Diyos, ayaw niyong kumanta. Dapat ibigay niyo ang best natin lagi para sa ating pong Panginoon. Ulitin natin, basta para sa Panginoon, be generous. Give it all. Give your best lagi para sa Panginoon. Tayo natin tumayo mga kapatid. This is my challenge para sa lahat. May kamag-anak ba dito si Judas? Tingnan mo ang katabi mo. Mangungupit ba yan ng pera? Mangungupit ba yan ng oras? Mangungupit ba yan ng paglilingkod sa Diyos? At kung naglilingkod yan, meron ba yung selfish agenda? Pag naglilingkod ba yan, meron siya laging objection sa ginagawang paglilingkod ng iba. Di ba? Tulungan natin siya kung siya yan, kung kamag-anak siya ni Judas. May kamag-anak ba dito si Lazaro? Magaling mag-istima. Kailangan kayo ng church. Di ba? Sa ating welcoming, sa mga dumadalo sa ating pong pananambahan. May kamag-anak ba dito si Martha? Magaling magluto, magaling sa kitchen, magaling maghugas ng plato. Di ba? Buong buhay niya sa bahay niya, puro sa kusina. Join our kitchen ministry. May kamag-anak ba dito si Mary? A very generous woman. Di ba? A very generous giver para sa ating pong Panginoon. Dahil bine-bless tayo, nagiging blessing tayo sa church niya. Lazarus gave his undivided attention to the Lord. Inistima niya si Jesus, kinausap niya si Jesus, ibinigay niya yung kanyang attention sa Panginoon. Martha gave her service to the Lord. Yung pinakamasarap na putay, pinakamasarap na luto, ibinigay niya sa Panginoon. And Mary gave her savings to the Lord. Hindi siya nang hinayang doon sa kung anong meron siya. Kasi ibinigay niya yun para sa Panginoon. Ikaw, anong kaya mong ibigay kay Lord? Your time, your treasure, your talents? Join our ministries sa Taytay Church of Christ. Kasi ulitin ko palagi, Taytay Church of Christ needs you. Kailangan na kailangan po kayo. Lord, thank you po dahil lagi po kayong humahamon sa buhay po namin. Hindi lang para maging aktibo sa church, kundi merong kaming gawin para sa church. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng mas malalim na kaisipan na hindi kami papayag na wala kaming gagawin para sa iglesia po ninyo. Kaya Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaisipan para masumpungan namin yung kaya po naming gawin. Para makapag-contribute po kami to advance your kingdom
dito po sa Taytay Church of Christ. Nawa po, Panginoon, pagkaisahin niyo po kami palagi. Bigyan kami ng marami at magandang mga pagkakataong mapaglingkuran po namin kayo sa pamamagitan po ng iglesyang ito. Muli po, sa inyo ang papuri, sa inyo ang karangalan at kadakilaan. In Jesus' mighty name.